Amen. So, purihin natin ang Panginoon. Bago tayo start, tayo po muna ay panandali. Let's pray. Dakila po namin Diyos na mahabagin sa lahat, Panginoon, ang pumamay-ari ng aming buhay. Muli naming tinataas ang inyong pangalan, Panginoon. Pangunahan niyo po kami. Espiritu ang aming kailangan ngayon, Panginoon. Panginoon, puspusin niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga participants. And ganun din, Panginoon, ang makikinig sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at makatanggap kami ng pag-asa na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Connected. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay wini-welcome po namin dito po sa Paligawan. So, kami din po ay wini-welcome nyo. Alam ko po yan. So, tayo po ay ng ating aawitin tuwing gabi. So, Ma'am Jonah, ano yung ating kakantahin yun? So, atin pong pag-aaralan ang ating theme song, When God is in the Family. Yan. Sino pong nakakaalam na dito? Yung mga nakakaalam na po dyan ay pwede po kaming sabayan. Ayan po. Sundan nyo na lang po na. When God is in the family, love is always there. The family work closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. Again muna. Isa pa ulit po. Pakiulit po ulit. Yan. Okay pa. Pakibasa po yung ating lyrics dito sa harapan para makasunod po tayo. In the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. Telling my friend to adore, He's always knocking. He brings the gift for us, and the gift is life eternal. When is in the family, love is always there. Kanta kayo mga bata! When love is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. Family, everything is there. Amen. Ang ganda ng lyrics, no? Opo. Ano nga sabi sa lyrics ng ating kanta? Kapag daw ang Panginoon ay nasa ating pamilya, tayo ay masaya. Sabi ko, di ba sa inyo, masaya tayo. Dapat kamusta pag sinabi sa masayang masaya. pag kinanta natin Opo. yan ay tayo ay masaya. Opo. So, ulitin pa natin, ma'am. Isa pa. Isa pa. Hindi So, pa nila nais po na- namin kayong Hindi pa invite. na- Ah, sige. Ano sinasabi po?
Inais ko po kayong invite na samahan niyo kaming umawit para tayo ay tunay na masaya at maligaya habang tayo ay kumakanta. Ayan. Oo. Nais ko kayo ay gusto ko makita yung mga bibig niyo. Ayan po. The family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. Now come in, my friend, to the door. He's always knocking. He brings with him the gift for us, and the gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. The family, everything is there. Okay po. So, sa ating opening song po, tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin ang ating theme song. The family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. Hear me now, come in, my friend. True stories always knocking. He brings with him a gift of love, and the gift is life eternal. When God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, everything is there. In the family, everything is there. Tayo po ay yumuko sa panalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos sa sa hapong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat na inyong pinaranas sa bawat isa sa buong maghapong nakalipas. Kami po inyong iningatan, pinagkaluban ng mabuting kalusugan. Salamat, Panginoon, sa pagkataon na ito. Kami po inyong tinipon sa lugar na ito upang kayo aming kilalanin, pag-aralan ng inyong banal na salita. Aming inadalain, Panginoon, na sa unang gabing ito ay aming ipinagkakatiwala sa inyo ang lahat upang sa ganun, Panginoon, maging matagumpay ang gawain ito. Aming inilapit, O Diyos, na bigyan kami lagi ng mabuting panahon at patuloy na pagkaluban ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga may bahagi upang sa ganun, Panginoon,
ang mga pag-aralan namin at ang mga gagawin namin dito ay maging kapakinabangan sa bawat isa. At alam namin, Panginoon, na meron kayong purpose sa lugar na ito at upang ipalaala ang iyong malayang pag-ibig sa bawat isa amin. Ama, sa oras po ito amin pong inadalangin ang aming programa. Naway gabayan kami hanggang sa ito ay matapos at ipinagkakatiwala namin sa inyong lahat. Higit ang aming tagapagsalita, Pastor Lani. Ipagkaloob, Panginoon, ang katalangin at kaalaman na buhat sa inyo upang naipahayag ang inyong nais sa bawat isa sa amin. Patawad, Ama, sa lahat naming kakulangan at pagkasala na gawa, liman o hiyag. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. In behalf of Adventist University of the Philippines, Finance and Operation. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa na naririto ngayong gabi. Dito sa Lumil, Silang Cavite. Tayo po ay nagtitipon-tipon hindi lamang bilang magkakakilala o magkakapitbahay. Sa sambayan sa naghahangad makaranas ng kapangyarihan ng pag-ibig at presensya ng ating Panginoon. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Hindi po ito aksidente ang iyong pagpunta. Ang bawat isa ay may layunin. Naniniwala kami ang Panginoong Diyos ay may ihahandang pagpapala para sa inyong lahat. Sa ating crusade ngayong gabi, naway buksan natin ang ating mga puso't isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at hayaang kumilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Asahan po ninyo ang mga patotoo, papuri at mga salita ng Diyos na tiyak na magbibigay lakas at pag-asa sa bawat isa. Muli, maligayang pagdating po sa ating lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoong Diyos ngayong gabi. Maraming salamat po. Magandang gabi muli. Hello. Salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit ng labis na ligaya.
Dahil si Kristong kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon. Buong buhay ko'y purihin ang pangalan niya. Nais kong ika'y sundan, kamay ko'y hawakan, upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Connected. Bulaklak man ay malalanta, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Pangako mo ay hindi magbabago. Hello, hello. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakakain na po ba? Inaantok na po? Hindi pa. So, magandang gabi po. Ako po ay si Vince Roy Mopia from UP Food Service po. At ako po ay isang R&D registered nutritionist dietitian. So, ang topic ko po ngayong gabi ay fuel your body right or ang tamang pagpapakain sa ating katawan. So, ano-ano ang mga karaniwan niyo pong kinakain sa araw-araw? Ano po ba? Gulay? Itlog? Yan. So, sa tingin niyo po ba sapat ang nutrisyon natin sa kinakain natin araw-araw? Medyo hindi po. Okay po. So, ang ilang baso po ng tubig ang iniinom natin? 8. Ay, very good po. So, sino naman po dito ang mga namoroblema na maghirap mag-weight loss? Or magdagdag? Yan. So,
pag-uusapan po natin kung paano makakaapekto ang pagkain sa energy, performance, at yung sapat na health natin sa araw-araw. So, pa-next po, ma'am. So, alam naman natin yung kasabihan na you are what you eat. Kung ano yung kinakain natin, yun din tayo. Po, no? So, halimbawa po, puro junk food. Junk food po ang kinakain natin. Napapansin niyo po ba na mabilis tayo mapagod, tinatamad, tapos mabilis po ulit magutom? Yun, matamlay po. Pero kung healthy po, mga whole grains, mataas ang fiber, whole day naman po tayo may energy. So, isipin po natin, ang katawan natin ay parang sasakyan ngayon. So, pag mali po ang fuel or gasolina, pangit din po ang takbo. No? So, sino po dito ulit yung mga inaantok pagkatapos kumain? So, ayun po. Ay, balik po. Sa slide 3. Pangatlo, yung pangatlo. Pabalik pa. Ay, patapos na yan. Patapos na yan. So, ano po ba ang nutrition? Ang nutrition po ay kung paano ginagamit ng katawan natin ang pagkain. So, ito po yung halimbawa, pag kumakain po tayo, kino-convert po natin into energy. So, tinutulungan din po ito ang katawan natin na mag-grow at mag-repair ng mga tissue. So, kung kulang po or mali ang nutrisyon natin, hindi magiging sapat ang performance ng katawan po. Tama po? So, meron pong dalawang klase. Merong macronutrients, ito po yung lagi natin kinakain, and micronutrients. So, simulan po natin sa macronutrients. So, ang macronutrients, merong tatlo, carbohydrates, protein, at fat. So, yung carbohydrates po, yun po yung kinakain natin kanin, mga tinapay, yan po. So, ang protein naman po, yan po yung mga isda. So, common po, yung mga chicken. So, ito pong tatlo na to ay team po. Kailangan na kompleto para sa maayos na function natin ng katawan po natin sa araw-araw. So, unahin po natin yung carbohydrates. So, ang carbohydrates, mga example po ay kanin, tinapay, pasta. Pero hindi po lahat ng carbohydrates ay pare-parehas. So, meron po tayong mga good na carbohydrates at yung bad carbohydrates. So, sa mga good carbohydrates po, ito po yung mga kamote, mga oatmeal. So, yan po yung may mga fiber. So, meron din po yung mga tinatawag na refined, which is yung mga process po, tulad po ng tinapay, cake. So, ang tawag po namin doon is yung mga empty calories kasi wala naman po siyang nadadagdag na tamang nutrients sa katawan natin. So, ang next po ay ang protein. So, ang protein po, as you can see, meron pong tokwa, itlog, manok, isda, baka, and beans. So, ang halimbawa po ito ay pag nag-exercise po tayo or pag nasugatan. So, iyan po ang nakakatulong para mag-repair po ng ating mga sugat. So, ang next po ay yung fats. So, ang fats naman po ay ito po yung healthy fats. Hindi po yung mga nakuha natin sa mga taba ng baboy. Ito po yung mas kailangan. So, nuts, seeds, avocado, doon po natin nakukuha. Ito po ay good for brain at ito po yung pinakuha natin ng stored na energy. So, ang next naman po ay ang micronutrients. Micronutrients. Ito naman po yung maliit lang po ang kailangan pero sobrang importante. Ito po yung tulad ng mga vitamin C, mga calcium. Calcium po yung pag sa buto. Vitamin C naman po yung para iwas sa sakit and antioxidant para hindi tayo magmukhang agad, tumanda ba, parang ganun. So, ang next naman po sa fuel po ng ating katawan ay yung water. So, yung hydration. So, mas marirecommend ko po na tayo ng water kasi pag uminom po tayo ng sugar, kasi meron po tayo sa isang araw na tinatawag na total calorie, yung kinakain natin sa araw-araw. Kaya sa panahon po, di ba ngayon, parang tataka tayo, ba't ako tumataba? Ganyan po. So pag lumagpas po kasi tayo dun sa total na calorie natin,
doon po nagsisimula na nag-i-store po yung fat pag sumobra. So, kaya ang importante po ang hydration, itong water na to tinatawag po kasi ito po ay 0 calories. Yan. So, ang next naman po ay ang balanced diet, which is yun po, yung eat different food groups. So, fruits, vegetable, protein, whole grains. So, madaling mapagod. Pag madaling mapagod, ibig sabihin hindi tayo nakakain ng itong balanced diet na to. And ang next po ay yung mga habits naman. Para ito po yung sino po ba ang hindi nakaka-breakfast din? Palagi. So, yun po yung mga dapat kasi po ito po ay kahit small na habit pero malaki pong impact. So dapat po nating panatilin at alam naman natin na kailangan talaga na kumain ng tama and huwag mag-skip ng breakfast at mag-limit sa mga matatamis. Kasi yun nga po ang uso ngayon, mga milk tea. And then, ang exercise, yung mga nagbabasketball po dito, before mag-exercise, bago mag-gym, kumakain po ba tayo? Yan. So, next one. So, yung mga common mistake po, yung tulad po ng sabi ko kanina, yung skipping ng meals, too much ng fast food, too many na processed food, yan po ang mga common mistakes natin palagi. So, guilty naman po tayong lahat. At ang benefits naman po, pag kumakain tayo ng tama, is more energy, better concentration, stronger immune system, tsaka yung healthy na weight. So, in conclusion po natin ngayon, sa ang pagkain po ay ang fuel natin, no? So, kung gusto po natin maging productive, healthy, mas tumangkad, or mas maging iwas sa sakit, kumain po tayo ng tama na healthy choices, which is yung mga whole foods lang po, wag po yung mga taba, yung mga tamis. So, kabuuan po nito ng pagkain ay hindi lang po para mabusog. Ito ang pangunahing fuel natin ng katawan. Ang tamang pagpili ng pagkain ay malaking epekto sa ating energy, kalusugan at sa pang-araw-araw na performance. So, hindi natin kailangan maging perpekto agad yung sa kinabukasan po. Kahit step by step po, malaking na po yun, impact. And then, hindi po, sa huli, tandaan natin kung paano natin pinapakain ng ating katawan ngayon at ay makaka-apekto sa ating kinabukasan. So, marami pong cases po ngayon na may mataas po yung high blood po. So, bago po tayo magsisi, panatihin po natin na piliin po natin yung tama na pagkain natin. Okay? So, yun lang naman po. At maraming salamat. Hello, John. Pagod ka na ba sa paglalakbay at hindi mo na alam kung anong paroroonan? Pumapatak na naman mga luha sa mata at punong-puno ang isip mo ng mga problema. Huwag kang mabahala, may karamay kakaibigan. Mundo ay pasan ng Panginoon natin. Lumapit ka lang sa Kanya. Dakilang pag-asa, si Jesus ang kasama sa landas na kaya
mapapansin, dakilang pag-asa. Buhay niya'y iniyalay nang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kapag ang puso ay nahihirapan na, sugat ay lumalalim, hindi na gumagaling. Kapag ang iyong mundo ay para bang gumunaw na, at hindi mo na alam kung ano ang gagawin, huwag kang mabahala. Manalangin ka, kaibigan, pakikinggan niya ang bawat hinaing. Lumapit ka lang sa Kanya, dakilang pag-asa. Si Jesus ang kasama sa landas na kay dilim, liwanag niya'y mapapansin, dakilang pag-asa. Buhay niya'y iniyalay nang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Dakilang pag-asa, si Jesus ang kasama sa landas na kay dilim, liwanag niya'y mapapansin, dakilang pag-asa. Buhay niya'y iniyalay nang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Nang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sa ganda ng mensahe ng awit para tayo makakatulog na, ano? Di ba? Pero huwag muna kayo matulog dahil alam ko na pagpapalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Hi! Hello! Hip hip! Hooray! Yun. Ginigising ko lang kayo kasi parang kayo ay dinuduyan ng masarap na mensahe ng awit. So ngayong gabi ang bahagi ni Brother Eli ay ipakilala sa ating lahat ang tagapagsalita sa gabing ito. Sino po nakinig kanina ng health lecture? Walang nakinig, walang surprise. Makinig kayo kasi bukas may surprise, mga kapatid. So makinig kayo. And the same time sa ating family lecture din sa gabing ito dahil meron din tayong surprise. Okay po? So take note, kung mas maganda iti-take note natin para tayo bukas ay makakasagot para makakauwi kayo ng surprise. Ayan. So ngayon, ang ating tagapagsalita ay isang lingkod ng ating Panginoon, makisig. At mayroong isang asawa, si Ma'am Marjilu, at mayroon po siyang mga anak. Siya po ay senior pastor ng PIC, Philippine International Church, mga kapatid ko. Kaya habang po siya nagsasalita, tayo po ay makinig at iti-take note natin. Hindi lang tayo makatanggap bukas ng mga surprise, makatanggap pa tayo ng pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Maraming salamat. Ang nagpakilala po sa akin ay isa rin pong pastor siya, si Pastor Eli Gabrido. Magandang gabi po sa inyong lahat na mga taga-Paligawan dito sa Lumil. Amin pong ipinararating ang amin pong mainit na pagbati po sa inyong lahat.
Alam namin na ang iba sa inyo ay abala dahilan sa ito yata ang araw na ito ay isang kapistahan po dito sa lugar na ito. Gayunpaman, nagpapasalamat kami na ang iba sa inyo ay naririto upang makinig doon sa mga presentations na ibibigay namin po sa inyo. Amin pong pinasasalamatan ang mga opisyalis ng Lumil, ang mga barangay kagawad, ang barangay captain, at ang mga naka-assign na barangay kagawad dito sa Sitio Paligawan. Salamat na pinahintulutan po ninyo kami na maisagawa ang aktibidad na ito. Sa amin pong mga magulang, mga kaibigan, ito po ay isang aktibidad po ng Adventist University of the Philippines bilang bahagi po ng amin pong community service. Nakita niyo naman po kanina na kaninang umaga hanggang hapon marahil ay nagsagawan ng medical, dental mission. At ngayong gabi naman ay ito ang mga lectures ang inyo naman pong mapapakinggan. Ang sabi ko nga, ito ho ay bahagi po ng community service ng Adventist University of the Philippines. At nagpapasalamat kami na kayo ay naririto. Mas maganda na kung ang bawat miyembro ng pamilya ay naandito sapagkat ang ating pong mga presentations, pag-aaral dito simula ngayong gabi hanggang sa Sabado, ito ay may kinalaman sa bawat miyembro ng ating pamilya. Kaya inaanyayahan ko ang mga magulang na isama po ninyo ang inyong mga anak sa tuwing pupunta kayo rito gabi-gabi, bukas ng gabi at sa mga susunod pang mga gabi. Naalaala ko, noong ako ay maliit pa, 6 na taong gulang, early 1970s, ay nagkaroon din ng ganito. Nagkaroon din ng medical mission sa aming lugar at yun po ang naging daan upang amin pong makilala ang Panginoong Diyos at naging masaya po ang aming pamilya. Kaya kung nais nating maging masaya at maintindihan natin kung ano ang mga pag-asa na ating makukuha mula sa salita ng ating Panginoong Diyos at ganun din sa mga lektura na ibinibigay tungkol sa ating kalusugan, kayo ay pumunta rito gabi-gabi at mag-anyaya pa kayo ng inyong mga kapitbahay at ng inyong mga kaibigan. Okay? Salamat po kayo po ay naririto. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo muna ay manalangin po ng ilang sandali. O Diyos, ngayong gabi po, salamat ng aming pong mga kaibigan sa dakong ito ng Sitio Paligawan. Sila'y nakahandang makinig, naririto po sila sa lugar na ito upang pakinggan po ang pag-asa sa bawat membro ng kani-kanilang pamilya. Salamat po, Banal na Espiritu, na kayo ang mangangasiwa sa amin lahat sa lugar na ito. Ang pag-iingat po ninyo ay mapapa sa amin pong lahat. Ito po ang amin pong hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kanina, nagkaroon ng medical dental mission. Bakit? Alam niyo ho, ang buhay ng tao po ay mayroong itong 4 na aspeto. Okay? So, Ma'am Kat, pwede na nating yan. Ang 4 na aspeto po ng buhay natin, yung tinatawag na physical. Kaya, importante na maintindihan natin ang tungkol sa mga tamang paraan ng pagkain, ng ehersisyo, ng pag-inom ng tubig, kasi yan ang paraan para tayo ay maging malusog, ang ating pong physical na katawan. At kung bakit meron tayong isinasagawang medical and dental mission, kasi kung sakaling meron tayong karamdaman sa ating mga katawan, ay maaaring ating patingnan at gumaling ang ating mga katawan kung merong karamdaman tayo. Ang pangalawa ay yung social. Kaya meron tayong ganito, ito'y bahagi ng ating pakikipag-socialization, yung ating socialization. Ano?
pakikipagkapwa. Yung kapitbahay ninyo ay hindi nyo po minamarites. Ano? Kasi bahagi ho yan ng magandang socialization. Pakikipagkapwa, kailangan natin yan. Okay? Ang pangatlo ay yung pong ating mental. Kaya meron ho tayong ganito rin kasi yung ating mga kaalaman dapat madagdagan. Okay? Madagdagan pa dapat yung ating kaalaman. Hindi lang kaalaman sa mga bagay na tungkol sa mathematics, tungkol sa science, kundi sa iba't ibang kaalaman. Lalong-lalo na tungkol sa Biblia. Napaka-importante niyan. Kaya mayroon ho tayong spiritual. Ang spiritual naman na aspeto ng ating buhay ay yung tungkol po sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Yan din ang dahilan kung bakit meron tayong ganitong health and happy family Bible seminar. Gabi-gabi na nagsisimula na nga po ngayong gabi. Kaya yan po ang 4 na aspeto po ng buhay ng tao. Sunod na slide. Ilang pong slides lang po itong aking inihanda. Okay. Mayroon pa yatang isang Ayan. Ito ho ang ating pag-uusapan sa buong sanlinggo. Ito yung tema. Ito yung tema. Tiyak na pag-asa sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ulitin nyo nga po, basahin nyo po lahat. Na pag-asa, bawat miyembro ng ating pamilya. Kung tatanungin ko kayo kung ano ang mga paborito nyong salita dyan, siguro ang sasabihin nyong una yung pag-asa. Ano ho? Kasi pagka ang buhay natin ho ay nawala na tayo ng pag-asa, ay parang wala nang kabuluhan. Hindi na tayo masaya. Kaya ibibigay ko po sa inyo ngayong gabi, ibibigay po namin sa inyong gabi ang mga pag-asang dapat nating malaman, dapat nating maintindihan. Ibibigay namin po sa inyo ang mga pag-asang iyan. At siguro, ang isa pang salita ay yung salitang miyembro. Okay? Miyembro, bawat isa. Okay? At yung isang salita pa ay pamilya. Okay? Alam nyo, napakamahalaga ng ating pamilya. Huwag niyong baliwalain po ang kahalagahan po ng ating pamilya. Huwag niyong babaliwalain po. Bagamat mayroong pong mga hamon marahil mayroong sigalot sa inyong pamilya, makinig ho kayo dito gabi-gabi, baka makatulong ho kami sa inyo. Baka magkaroon ho kayo ng kaalaman tungkol sa kung ano mga sikreto upang ang ating pamilya ay maging masaya, maging maayos. Maaring maibahagi namin sa inyo ang mga kaisipan at mga kaalaman tungkol sa bagay na iyan. Bakit napakahalaga ng ating pamilya o ng bawat miyembro ng ating pamilya? Yan na po ang sunod na slide. Okay. Yan. Gaano? Yan ang tanong. Ito ho ang tanong ha. Gaano kahalaga ang bawat miyembro ng ating pamilya sa paningin ng Diyos? Lahat ba ay mahalaga? Kahit yung ating mga bunsong mga anak? Lahat ba mahalaga? Opo, lahat mahalaga. Bibigyan ko kayo ng halimbawa na napakahalaga ng bawat miyembro ng ating pamilya. Bibigyan ko po ng halimbawa po sa Biblia. Una, okay, ang una ay ang pamilya ni Noe. Siguro napakinggan nyo na yung istoryang yan. Noong panahon, ang Diyos ay nagpadala ng malaking dilubyo, ng malaking baha, dahilan sa kasamaan ng tao. Okay? So kung ating babasahin ang nakasulat sa unang aklat ng Biblia, sa Old Testament, sa Lumang Tipan, Genesis 7:7. Okay, basahin natin sabay-sabay. At lumulan sa sasakyan si Noe. Yung sasakyan dyan ha, mandali lang. Ay hindi ito sasakyan katulad yan nakikita natin. Ito ay parang barko. Ang tawag ay arko. Yan, salamat po. Arko ang tawag doon. At ang kaniyang mga sino? Ang kaniyang mga anak. Kaya nga, sinasabi natin dito, ang bawat membro ng ating pamilya ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Lumulan ang kaniyang mga anak at ang kaniyang asawa. Pero niya pati yung asawa, mga anak. At si Noe
at ang mga asawa ng kaniyang mga anak. Kaya hindi lang yung inyong mga anak mismo ang mahalaga, pati yung asawa ng inyong mga anak at ang inyong apo ay napakahalaga. Tingnan nyo ito, lumulan din ang asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Idinidiin ko po ito mga minamahal na mga magulang at mga ate, mga kuya, mga bunso na naandito sapagkat napakahalaga sa paningin ng Diyos ang bawat miyembro ng ating pamilya. Ayaw ng Diyos na mayroong isang miyembro ng pamilya na mapapahamak. Ayaw ng Diyos niyan. Okay? Marami actually tayong mga halimbawa sa Biblia, pero magbibigay lang ako ng dalawa. Banggitin ko yung iba pa, pero ang aking ipapakita lang po dyan ay dalawa lang. Halimbawa, yung pamilya ni Abraham, ganon din. Buong pamilya niya, ang pamilya ni Jacob, ang pamilya ni Lot. Makikita mo mga pamilya ito. Okay, at sa bagong tipan, mayroon akong ipapakita sa inyo. Isang halimbawa din ito na napakahalaga ng buong pamilya sa paningin ng Diyos. Okay? Ang nakasulat sa Gawa 16. Diyan po sa 30 hanggang 31. Sabay-sabay uli nating basahin. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" Alam nyo itong tanong na ito, napakahalagang tanong sa bawat pamilya. Ano? Napakahalagang tanong yan. Ang kaligtasan ng ating pamilya. Napakahalaga. Nakita natin kanina kay Noe. Kaligtasan ng kanyang pamilya. Naligtas sila sa malaking baha. At yun lamang, yung kanyang pamilya lamang, ang naligtas sa malaking baha. Yan ang napakahalaga sa Diyos, yung kaligtasan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Kaya ang tanong na ano ang gagawin nating mga magulang? Ano ang gagawin mo, tatay, nanay, upang ang bawat miyembro ng ating pamilya ay maligtas? Hindi lamang sa kapahamakan araw-araw, kundi lalo na ang kaligtasan na gagawin ng Diyos pagdating ng araw. Okay, ang sagot. Ito ang sagot ng ating binabasang talata. Basahin natin sabay-sabay. At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Jesus." Ano ang gagawin? Manampalataya. Yan ang unang hakbang. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. At maliligtas ka, ang kausap dito nila San Pablo ay yung pong jail guard. Yung warden. Noong panahon na sila San Pablo at si Silas ay kanilang ibinilanggo. Pero gustong patayin ang kanya, tapusin ang buhay noong jail guard, ng warden. Kasi akala niya, wala nang pag-asa, nakatakas na sila San Pablo sa prisuhan. Nagkaroon kasi ng malaking lindol. Malakas na lindol. Nasira ang mga pintuan. Akala ng jail guard, ng warden, nakatakas na yung mga priso kasama si Pablo at si Silas. Gusto niya nang mag-suicide. Minsan may mga ganyang tao. Yung mga parang sa tingin nila wala nang pag-asa. Ang tanging paraan na lamang ay kanilang tapusin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-suicide. Huwag nating gagawin yan, mga minamahal na miyembro ng bawat pamilya. Hindi ho yan ang solusyon. Hindi po yan ang solusyon. Ano? Napapakinggan niyo po ba ang sinasabi ko? Ang pag-suicide ay hindi ho yan ang solusyon ng isang miyembro ng pamilya para kanyang tapusin ang kanyang problema. Ang pag-asa, ang sabi ho dyan, ay manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Tandaan niyo po ang salitang manampalataya sa Panginoong Jesus. Napaka-importante niyan. Okay? Huwag mawawala yan po sa ating isip. Yung manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Tandaan niyo palagi sapagkat yan ay uulitin ko sa mga susunod pang pagtalakay natin at pag-uusap natin dito gabi-gabi. Biruan mo ang pag-asa at maliligtas ka. Di ba? Tiyak yan. Tiyak na pag-asa.
Hindi lamang yung jail guard, yung warden, kundi ang iyong sambahayan. Tingnan mo? Ang palaging nasa isip ng Diyos ay ang buong pamilya. Hindi lang isang tao. Ang buong miyembro ng pamilya ang nasa isip ng Diyos. Kaya sikapin natin mga magulang, ang bawat pamilya na ang ating mga anak ay ating isinasama rito at ating binibigyan sila ng lakas ng loob na makinig din po sa salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat mayroon pong tiyak na pag-asa. Okay. Ngayon, bakit ganun kahalaga? Bakit ganun ka-interesado ang Diyos sa bawat miyembro ng ating pamilya? Yan ang tanong. Bakit ganun siya ka-interesado? Bakit hindi niya nalang hayaan? Okay, yung mga miyembro ng pamilya, kung gusto nila, yun. Gusto nila yun eh. Pero ayaw ng Diyos na ganun. Bakit kaya? Okay, sabay-sabay nating basahin po ang nakasulat sa awit 8:4 hanggang 5. Okay, basahin natin sabay-sabay. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Biruan mo? Ano ang bawat membro ng pamilya na dapat alalahanin siya? Tanong uli ito. Anong dahilan? Para bigyan tayo ng atensyon. Bigyan tayo ng interest ng ating Diyos. Bakit? Ituloy natin. At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. Bakit pinag-iinteresan tayo ng ating Panginoon Diyos? Bakit pinag-iinteresan kayo mga magulang at ang inyong mga anak? Yan ang sagot. Kaya alam mo sa Biblia, ang maganda sa Biblia, pag may tanong, mayroong sagot. Okay. Sa Biblia ay hindi mo na may sagot tapos nagtatanong. Ang maganda sa Biblia, mayroong tanong pagkatapos may sagot. Ang sagot, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa. Sino sinutukoy siya? Tayo. Mga tao. Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa sa Diyos. Kailan ba ginawa yung paglalang sa atin ng Diyos? Kailan niya ba ginawa yan? Okay, kailan ginawa? Sa panahon ng paglalang. Diba? Sa creation. Kung gusto niyong malaman po kung paano tayo nagpasimula, ay basahin natin ang Genesis. Pero hindi natin babasahin ngayon. Bigyan ko na lang kayo ng konting assignment. Kung gusto niyo maalaman, maintindihan kung paano tayo nagpasimula, paano nagpasimula ang tao at ang bagay dito sa sanlibutan, yan ay nasa Genesis, Kapitulo 1. Yan. Basahin niyo lang po mamaya pag-uwi niyo. Doon tayo, ay mababasa natin doon kung paano tayo ginawa ng ating Panginoong Diyos. Tuloy natin. So, ibig sabihin, hindi na lang tayo na mababa lamang. Medyo lower tayo sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi ibig sabihin, wala tayong halaga. Hindi ibig sabihin na gano'n na sapagkat mababa lamang tayo na sa Diyos, ay wala tayong halaga. Hindi ibig sabihin na gano'n. Okay. Ang sabi ho ng ating binabasang talata, at pinaputungan mo siya ng kalawalhatian at karangalan. Paano ko ipapaliwanag ito sa inyong pinuputungan mo siya ng kalawalhatian at karangalan? Alam niyo po ba mga minamahal na mga kaibigan, bawat miyembro ng pamilya, sa mga tatay, nanay, kuya at ate at bunso na naririto, nung nilalang tayo ng Diyos, hindi lang tayo basta nilalang. Hindi ho tayo basta nilalang. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Alam niyo po bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, kung ano meron ang Diyos, dinalang tayo ayon sa ganong wangis. Ibig sabihin, napaka-importante ng paglalang ng Diyos sa atin. Ano? Hindi ho lang basta tayo nilalang ng Diyos. At alam niyo ba paano tayo nilalang ng Diyos? Hindi katulad ng ibang mga bagay nung naglalang ang Diyos. Nang sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, magkaroon ng dilim, magkaroon ng buwan. Nung sinabi ng Diyos, sinabi lang lahat niya yun, ay nagsilabasan niya maganon. Pero nung nilalang,
ng Diyos ang tao, iba. Kumuha siya nagdakot siya ng lupa. Tapos, pinurma-purma niya na parang tao. Pagkatapos ang sabi ng Genesis, kanyang hiningahan ng hininga ng buhay. Ganun ka-special tayo, pinurma tayo. Ibig sabihin, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang pag-uugali, ayon sa kanyang kaluwalhatian, ayon sa kanyang karangalan. Kaya napaka-importante. Kaya nga kanina sinabi ko na ang pag-suicide, hindi yan ang solusyon. Sa problema at sa parang tila wala nang pag-asang buhay natin. Hindi yan. Okay. Ituloy pa ho natin. Okay, by the way, ito ho ang pinaka-importanting tema natin, paksa natin ngayong gabi. Ito ang gusto kong idiin po sa inyo. Ang mahalagang liham at text message. Di ba uso pa ngayon sa mga pamilya at bawat isa, kung hindi tayo sumusulat, nagtitext tayo. Di ba? Ngayon, ano ang mahalagang liham ng Diyos at text message sa atin? Okay? Yan. Malalaman natin. Kawikaan 4:20 hanggang 21. Sabay-sabay uli nating basahin. Anak ko. Kaya yung salitang anak sa Biblia, ilang beses niya mababasa yan. Kasi gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Itinatrato niya tayong mga anak niya. At yung ating mga anak din, ay itrato talaga nating mga anak. Ang sabi ng Diyos, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Alin ang salita ng Diyos? Ano ang salita ng Diyos? Ito, yung Biblia. Ito ngayon, ang sinasabi nating salita ng Diyos. Wala nang iba kundi ito. Kapag tayo nagbabasa at nakikinig nito, ay pinakikinggan natin o binabasa natin ang salita ng Diyos. Ngayon, sabi sa talata ating binabasa, makinig ka sa aking mga salita. Makinig ka sa Biblia. Pagka binabasa mo ang Biblia, makinig ka sa tinig ng ating Panginoong Diyos. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Sa mga wika na ang salita ng Diyos. Pag sinabing ikiling, di ba pagka may isang bagay tayong gustong pakinggan at interesado tayo, anong ginagawa natin? Inilalapit natin ang ating tenga. Di ba? Ganon din dapat tayo. Ibig sabihin, interesado tayo. At alam kong kayo naririto, interesadong pakinggan at ikinikiling ninyo ang inyong mga tenga upang pakinggan ang salita ng Diyos. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Turuin mo yan. Huwag nating ihiwalay sa ating mga mata. Ibig sabihin, basahin natin ang Biblia. Pag-aralan natin ang Biblia. Huwag nating ihihiwalay ito sa ating mga mata. Pakinggan, basahin, pag-aralan ang Biblia. Sapagkat yan ang liham ng Diyos sa atin. At kung ating sasabihin pa sa ating salita ngayon, maraming text message ang Diyos para sa atin dito, sa Bible, sa Biblia. Dito. Okay? Ingatan, yung sunod ulit. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Ingatan, ibig sabihin, anumang nabasa natin, napakinggan natin, ingatan natin yon. Pahalagahan natin, ibig sabihin yan. Pahalagahan natin. Okay, sunod na talata. Mateo 11:15. Ang sabi ni Jesus ang nagsasalita rito. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Yan. Kaya, salamat na kayo naririto sapagkat gusto niyo makinig. Okay. Tayo mga Pilipino, meron tayong kasabihan na iba ang tinitingnan sa tinititigan. Di ba? Di ba? May tayong kasabihan sa ganyan? Iba ang tinitingnan sa tinititigan. Pag tiningnan mo lang siya, ganun lang, tiningnan mo. Pero pag tinitigan mo, binibigyan mo ng atensyon. Ganun din sa pakikinig. Katulad ng ginagawa ninyo ngayong gabi. Okay? Yung
yung pakinig upang ipakinig ay makinig. Yung salitang makinig, pakinig, inulit-ulit ito. Sapagkat importanteng mapakinggan natin ang bagay na ito na ating pong pinag-aaralan at pag-aaralan pa. Okay, sunod na talata. Bakit kaya dapat nating ingatan at pakinggan ng mabuti? At ingatan ito sa ibuturan ng ating puso. Ito ang sinasabi ho ng Biblia. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Mga magulang, mga ati kuya, bunso, ang kaibahan ng salita ng Diyos sa salita ng tao, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Ibig sabihin, ito ay may nagagawa sa buhay natin. Marami na pong tao ang binago dahilan po sa kanilang pag-aaral, pagbabasa, pagkikinig ng salita ng Diyos. Naalala ko ang isang kwento. Magkikwento muna ako para medyo magkaroon tayo ng konting break. Napakinggan niyo na ba yung kwento ng dalawang turistang Amerikano na sila'y napunta doon sa Pacific Coast? Alam niyo ba yung mga bansa na sa Pacific Coast? Katulad ng Vanuatu, mga ganyan, Fiji Island. Sa Pacific Coast, ang tawag niyan ay mga island dito sa Pacific Coast. Alam niyo ba ang tao noong mga panahon diyan sa lugar na yan, sa Pacific Coast? Mga cannibals. Ano ang cannibal? Kumakain ng tao. Ang mga tao sa Pacific Coast, diyan sa mga bansang naandyan, ay kumakain ng tao. Kaya napakadelikado. Mayroong dalawang Amerikanong turista. Alam niyo, marami kasi magagandang beaches doon sa mga bansang nasa Pacific Coast. Naglalakad sila sa baybayin, sa seashore o sa beach. May nakita sila, isang tao, yung native, ibig sabihin ng native, yung mismong nakatira doon sa lugar na yon. Nakita ng dalawang Amerikano, nagtaka yung dalawang Amerikano kung bakit nagbabasa yung tao na yung native. Nilapitan ng dalawang Amerikano, anong ginagawa mo? Ang sabi noong native na kanilang tinanong ay nagbabasa. Ano binabasa mo? Biblia po, sir. Biblia? Maniwala ka dyan. Wala yung Biblia na yan. Hindi totoo ang naandyan. Ba't ka maniniwala dyan? Alam mo yung mga taong ganyan, kahit gayon. Pagka nagbasa ka ng Biblia, magaganyan ang ulo mo. Di ba? May napakinggan na ba kayo? Mayroon ba kayong kapitbahay, kaibigan? Kaya pagka may narinig kayo na sasabihin sa inyo, pag nagbasa ka at nag-aral ka ng Biblia, magiging ganyan ka, masisira ang ulo mo. Pagka yan pag narinig ko yung ganyan at may nagsabi mismo, ang sagot ko lang isa lang. Ang sagot ko ay, alam niyo sir, ma'am, yung taong kilala niyo na ganon, bago pa yan magbasa ng Biblia, ay sira ng ulo. Sira ng ulo bago magbasa ng Biblia. Kasi yung taong sinabihan ng dalawang turistang Amerikano, ay hindi ganon ang kanyang sagot. Ang sagot nitong tao, itong native na taga doon sa Pacific Coast, o South Pacific, yan ang salita, South Pacific. Sorry. Ang sabi ng tao ngayon, alam mo mga sirs, kung hindi dahil dito at kung marahil wala ito na aking binabasa ngayon, nakikita niyo ba sir yung mga nasa bakod ng aking bahay? Tinuro, tumingin yung dalawang Amerikano. Yung palang mga nakalagay doon sa kanyang mga bakod, sa poste ng kanyang bakod ay mga bungo. Yung mga marahil kinarne nila. Nakatusok, nakalagay doon sa kanyang bakod. Ang sabi ng tao, ng native, alam mo mga sirs, kung hindi dahil dito at kung wala marahil ito, hindi ko pa ito binabasa at pinag-aralan at pinakinggan, siguro ang dalawang ulo nyo ay naandyan din. Sabi niya, kayong dalawa, ang ulo nyo ay naandyan din. So, ibig sabihin, ang punto rito, yung taong nagbasa, nag-aral, itong native na ito na doon sa roon sa South Pacific, na bago ang kanyang buhay dahilan sa kanyang pagbabasa, pag-aaral niya ng Biblia. Kaya nga, sabi yung talatang binabasa natin ay pawang buhay.
Hindi ho patay ang mga letra na nasa Biblia. Buhay yan. O pwede pa nating sabing buhay. Buhay at buhay. May nagagawa sa buhay natin yan. Ano ho? Okay. Malapit na ho tayo. Wag ho kayo mainip. Kaya nga, mayroon pong talata na nakasulat sa Juan 5:39. Okay, basahin ulit natin sabay-sabay. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, ibig sabihin ang Biblia. Ha? Saliksikin ninyo. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. Okay. May mga taong nag-iisip na gano'n kapag sila'y nag-aral ng Biblia, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Pero sasabihin ko po sa inyo, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ay tayo'y lumapit sa ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang makapagbibigay. Ang ating Biblia, ang papel ho nitong ginagampanan upang ipakilala sa atin si Jesus. Kaya nga ang sabi ho ng ating talata dito, ang mga ito'y siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Ang nagsasalita rito si Jesus. Sabi niya, ang mga ito siyang nangagpapatutuo tungkol sa akin. Itong nakasulat dito para makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Basahin natin at pag-aralan natin ito. Pakinggan natin. Okay? Dahil patututuhanan ng Biblia ang ating Panginoong Jesus. Makikilala natin siya. Sabi ko nga kanina, nung ako'y bata pa, 6 na taong gulang, nagkaroon din ng katulad dito, gabi-gabing pagme-meeting. At yun ang naging dahilan ng aming pamilya. Ay nakilala namin si Jesus at aming naintindihan ang katotohanan at ang sinasabi ng Biblia. Yun ang naging daan. Okay? Sunod. Sa Juan 3:16, yung ipinakikila ng Biblia ang si Jesus. Tingnan natin kung anong katangian meron siya. Okay. Juan 3:16, sabay-sabay ulit nating basahin. Sapagkat, gayon na lamang, ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. So, pinatutuhanan ng Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ay dakila sa ating lahat, sa bawat miyembro ng ating pamilya. At hindi lamang sa mga pamilyang naandito sa Sitio Paligawan, kundi sa buong sanlibutan. Biruin niyo yan? Sa buong sanlibutan. Ang lahat ng pamilya sa buong sanlibutan, okay, ay mahal ng Diyos. Yung salitang pagsinta, di ba naintindihan niyo yung salitang pagsinta? Pag-ibig. Kaya salitang sinisinta kita, iniibig kita. Gayun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Na, anong ginawa niya? Na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Sino yon? Si Jesus. Ibinigay, hindi ipinahiram ha, ibinigay. Iba yung ipinahiram sa ibinigay. Biruin mo, kusang ibinigay. Masaklap yun sa isang magulang ng iyong anak ay ibibigay, di ba? Lalo halimbawa, may kapatid ka, walang anak. At sasabihin po, pwede bang anak mo ay i-ano mo muna sa amin. Kami na ang magbagiging mga magulang. Ang sakit doon sa magulang, di ba? Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sa kaniya ay sumampalataya. Kanina, ano ang tanong noong isang jail warden? Ano ang aking gagawin upang maligtas? Ano ang sagot ni San Pablo doon sa ating binasa kanina sa Gawa 16? Manampalataya. Okay, kaya sabi ko, ulit-ulitin natin mga salitang ito. Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak. Yan ang pag-asa. Yan ang kasiguruhan. Yan po ang assurance. Huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo kung bakit ang tao na kapag nagkasakit at naghihingalo, anong dahilan bakit isusugod ka agad natin sa ospital? Para mabuhay pa. Di ba? Para mabuhay pa. May nadisgrasya, may naaksidente, 50-50. Isusugod ka agad natin sa ospital. Bakit? Gusto nating mabuhay pa siya. Pero yung buhay na ibinibigay ng Diyos doon sa mga nagsisampalataya sa Kanya ay buhay na walang hanggan.
At buhay na masaya. Buhay na wala nang magiging problema pagdating ng araw. Buhay na punong-puno ng pag-asa. Yan ho ang pangako rito. Okay, isa pang slide. Para patunayan ko po sa inyo na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang dakilang-dakila sa atin. Kaya nga ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Jeremias 31:3. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin. Okay, yung sumulat ito si Jeremias. Na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, walang hanggan. Unconditional love sa English. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung tayo man ay magkamali, at minsan magkasala tayo, pagkakasalang hindi sinasadya, o minsan sinasadya, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, unconditional, everlasting. Alalahanin natin po kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos sa atin. Walang hanggan at unconditional love. Dinidiin ko po yan ngayong gabi. Bagamat tayo ay mga makasalanan, nakagagawa ng masama, mahal pa rin tayo ng Diyos. Mahal pa rin kayo ng Diyos, ang miyembro ng iyong pamilya. Kayo po, tatay, nanay. Kung tayo ay pasaway sa ating pamilya, mahal pa rin kayo ng ating Panginoong Diyos. Mahal tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Hindi ho nagmamalaw, hindi ho nagbabago ang paningin ng Diyos sa atin at ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Kaya alam nyo, mga minamahal na mga magulang, mga ate, kuya, bunso, ang pinakamagandang gawin na lang natin po ay lumapit tayo sa ating Diyos. Yan na lang po ang pinakamagandang dapat gawin natin. Lumapit ho tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay ho? Okay, so ito po ay mga ilan na lang yan, 2 o 3. Alalahanin natin po ito, pamilya na siyang pinakadakilang regalo ng Diyos sa tao, yung family natin. Huwag nating kalimutan ho yan. Ang ating pamilya ay regalo ng Diyos po yan sa atin. Regalo yan. Hindi yan basta lang na mayroon kayong pamilya. Regalo yan ng Diyos sa inyo. Kasi, bakit? Siya kasi ang may akda niyan eh. Siya ang nagtatag ng pamilya. Diba? Doon sa panahon ng creation. Kanyang kinasal si Adan at si Eva, nagkaanak, nagkapamilya. Siya ang may akda, siya ang author ng pamilya. Regalo ng Diyos yan sa inyo. Regalo ng Diyos yan sa atin. Huwag niyong babaliwalain ho yan. Okay? Alright, sunod na Ma'am Kat. Okay? Opo, ang Diyos ang lumikha ng pamilya at kung nais ang bawat sambahayan na maging masaya, kailangan, ito ang ating gagawin, kailangan kilalanin ng bawat miyembro nito o bawat miyembro ng ating pamilya ang Diyos, ang kanyang tagapagtatag at tagapagligtas. Next slide. Upang maging masaya, ito na po ang aking pinaka-conclusion. Last slide, upang maging masaya ang bawat miyembro ng ating pamilya, anong dapat natin gawin? Pakinggan, basahin, pag-aralan palagi, at sundin natin ang liham ng Diyos, ang Biblia. Sino po sa inyo sa ating mga nanay at tatay dito ngayong gabi na magpapasya at sasabihin po sa inyong sarili, kasama ang mga ate at kuya na naandito, at sasabihin natin, Diyos, Panginoon, gusto kong maging masaya ang aming pamilya. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ako na palaging pakinggan, basahin at pag-aralan ang iyong mga salita, ang liham ng pag-ibig ninyo para sa aming pamilya. Maaari bang itaas ninyo ang kamay? Sino ang nagpapasyang ganyan na gusto niyo sa inyong pamilyang ganyan? Yan, salamat. Gusto natin lahat yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating pong tinalakay ngayong gabi. Bukas, ay gusto ko pong talakayin po ang mga salita ni Birhen Maria. Kilala natin si Birhen Maria, hindi ba? May mahalagang sinabi si Birhen Maria na ayaw kong makaligtaan niyo bukas ang mga salita ni Birhen Maria. Kung ating papansinin, mayroong napakahalagang mga salita si Birhen Maria. Pakikinggan natin siya bukas. Okay? Yan po ang aking
tatalakayin bukas. Maraming salamat po at ngayon tatapusin na po natin ang ating pong pagpupulong na ito. Yan o, bearing to eh. Try mo na to. Ayaw kasi nung ano nito eh, pan-tablet. Search. Searching na siya. Parang sinerch ko na kanina. Para generic. Saan pa galing? YouTube. Anong ba dyan yung daily? Parang problema. Liwanag mo ang aking tanglaw sa aking paglalakbay. Kamay mo'y laging nakaalalay sa araw-araw ng aking buhay. Panginoon, yakapin mo nang huwag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang huwag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Salita mo ang aking gabay sa panahon ng lulumbay. Pag-ibig mo'y laging nakaagapay. Ang aking sandigan
bagyo man ay dumating, langit man ay magdilim, ikaw ay aking pupurihin. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo upang sa langit magtungo. Panginoon, yakapin mo nang wag nang malayo. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. Panginoon, yakapin mo ako. Sound check. At tapusin po natin ito sa pamagitan po ng isang maikling panalangin at pasasalamat po sa ating Panginoon Diyos. Tayong lahat po ay tumayo. Ama naming banal, labis po kami nagpapasalamat sapagkat ang inyong banal na presensya po ay nasa dakong ito. Habang isinasagawa namin po ang pag-aaral, pakikinig po ng inyong banal na salita. Salamat po na kami pinaalalahanan po ninyo ng bawat miyembro po ng aming pamilya ay napaka-importante po, napakahalaga po sa inyo. Narito po ang mga nanay, tatay, mga ate, mga kuya, punso, mga miyembro ng pamilya po dito sa Sitio Paligawan, aming mga kaibigan sa dakong ito. Salamat na sila po, Diyos, ay dinala po ninyo. At nagkaroon sila po ng interest na makinig po ng inyong banal na salita at ganoon din po ng health lecture ngayong gabi. Aking idinadalangin na pagpalain po ninyo po ang mga ito po, ang aming mga minamahal na mga magulang, mga kanilang mga anak na narito. Pati na po ang mga nakikinig sa palibot po, sa paligid. Pagpalain po ninyo po kaming lahat, O Diyos, ngayong gabi. Ingatan po kami. At bukas, kami po ay inyong muling dalhin dito upang ipagpatuloy namin po ang pakikinig po ng inyong banal na salita. At ang aming mga magulang na narito, pati na ang kanilang mga anak, ay kanila rin pong aanyayahan ang kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan upang sila'y dumalo dito bukas ng gabi at sa mga susunod pang gabi. Maraming salamat po, Diyos, na inyo pong bibindisunan po ang bawat isa sa kanila ngayong gabi. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
maraming salamat po at magkita-kita ho ulit tayo bukas po. May food po tayo. May food. Mayroon pa